Yes, magandang gabi. So ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa impeachment sa Lunes, ano? Very busy na yung mga impeachment group or mga prosecutor. May padasal-dasal pa sila kasama ang pari. Hindi ko talaga maintindihan ang kababayan natin. Ay, yawahaha. Nakakamura, nakakademonyo. Pero yun yung paniniwala nila eh. Ano? Yun yung paniniwala nila. Ang problema lang, yung paniniwala nila, hindi ko maintindihan. Kayo, mga kababayan ko, naintindihan nyo ba? Ako hindi ko maintindihan eh. Ha? Speaking of the devil, Diyos ko, hindi ko alam kung saan ako magsisimula nito eh, no? Ako'y natatawa talaga. May padasal-dasal pa sila, ginamit ang Panginoon. Ayun ko, bakit? Yung Panginoon ba, nalalaman kaya ng Panginoon kung sino yung demonyo at saka hindi demonyo? Ha? Mga kababayan ko, gusto kong marinig ang opinion nyo, no? Pero ito sa mga troll, wala na tayong maasahan doon sa troll kasi bayad na yan eh, no? So, nanawagan ako sa lahat ng ating kababayan. Magbigay nga kayo opinion bakit may dasal-dasal pa na palapit na daw ang impeachment ni Inday Sara. Ay, Diyos ko po apo, hindi ko maintindihan, no? Ano kayang hindi ko alam. Hindi ko alam talaga kung saan ako magsimula. Okay. Sama tayo kay Inday Sara o kay Bangag magsimula. Kayo mga kababayan ko, saan tayo magsimula? Kay Bangag o kay Inday Sara? Okay, sa background muna tayo mag-usap, ano? Kay Inday Sara siguro. Gusto kong magwala eh. Ano? Gusto ko talaga magwala. Puta. Mga PI kayo. Mga PI kayo. Nakakainit ng dugo. Okay, para maintindihan nyo kung bakit ma-impeach si Inday Sara or talagang may violations sa batas. Sa akin mayroon. Kaya lang, yung violation niya ay gatungaw lang kumpara sa nangyari kontra Kalabaw. Di ba layo? Tungaw at saka Kalabaw. Yun ang explanation ko, Tungaw at saka Kalabaw. Yes, may kasalanan si Inday Sara. Pero Tungaw lang versus Kalabaw. Okay. Paano nagkasala si Inday Sara? Paano? Paano siya nasilipan? Paano? Dito muna tayo kay Inday Sara bago kay Pangulong Marcos. Or doon pa muna mismo ako sa kay Pangulong Marcos ako. Para maging credible ako magsalita. Para sabihin nyo hindi ako bias. Okay? Ganito.
2021 last quarter, nag-usap-usap kami ng mga leaders, ano? Nag-usap-usap kami ng mga leaders para kay Marcos. Kasi nga 2021 yun no? Ngayon, sabi sa akin ng advisor ko, na instructor ni Bongbong Marcos, ano yun? Kaya ba natin matulungan si Bongbong Marcos? Oo, sir, loyalist tayo Ano? So, yung bang membro mo ng Vanguard of Democracy ay marami na. Tingnan natin, sir. Hanapin, magpa-submit tayo ng numbers at saka pangalan. Sige, gawin mo para matulungan natin si Bongbong Marcos. Now, pumasok 2022. January na. So, simula na kami. Nagparami na kami. Pero, batayin ko lang muna yung mga admirer natin. Okay. Glay Vlogs. Uy, hi. Hindi ko kilala to Erika Madil. Mahirap talaga. Hindi magkadugtong-dugtong kasi at layo Hello. Uy, what is your name? What is your... Ako pa tinanong mo Andyan na yung pangalan ko. Tinatanong mo pa ako. Hello, hello Sorina. Kamusta ka na? Said hi, Emily Agrabiho. Hello. Okay, Maricel na lang. Colonel Mitran, is true that John Vic is bangag. Uy, bangag pala si John Vic. Ngayon ko lang nalaman. Bangag, impostor. It's surprising because since Bangag left at Canada, he's been quiet. Bakit? Ano yung siya? Sumama o nanahimik lang? Loperio. He trusted the demonic Bangag addict, Judas Crocodile, Tip Traitor. Ako yata sinasabihan nito Isel Aquino, I heard earlier on Attorney Roque's blog that the military was supposed to be waiting for the rally on EDSA to come out, but no one show up. Saan yun? Kailan yun? Kailan yung sinasabi mo show up? Nag-show up naman Okay, ituloy ko yung sinasabi ko mga kaibigan. So, campaign period, ang kasama namin doon ay si Martin Araneta, bunsong kapatid ni First Lady, and sometimes si Secretary Lagdamio na kung saan nagbigay ng 250 million, so, campaign. So, humingi kami ng budget para may bigay ko rin sa mga tao ko. Ang sagot ng isang leader namin o nila, wala tayong budget. May nagbigay nga 2 billion. Ibinulsa kagad ni First Lady. So, wala tayong magagamit. Okay. So, ang nangyari, volunteerism na lang. Kaya lahat ng karaban, yung karaban ngayon, lahat na nagkakaraban, saan man lugar, mayroong sa lugar na yun na nag-i-sponsor. So kung manalo, nasa position. Katulad sa Davao, si Lagdamio. So nasa position, di ba? At saka ako naman kasi loyalist sa tatay, Si Mel Robles, nagbigay ng milyon of pesos. Asan sa ngayon? Nakaupo ngayon sa general manager ng PCSO. Maraming pera yun. So, naipwesto siya sa agriculture, nag-donate. Nakapwesto.
So, big sabihin, nanalo si Bongbong Marcos sa tulong ng iba, sponsor. Kaya, kung tutusin, ipasok ko lang muna kay Marcolita, no? Kung tutusin, si Marcolita is only 75 million. Pero si Bongbong Marcos, umaabot sa 3 billion. Pero bakit hindi naki-question? Hindi siya napaplunder. Hindi siya na-impeach. Yun yung tanong doon. Mamaya natin paliwanag kay Marcos, ano? So, tumulong ako ng tumulong kay Marcos. Pero napansin ko na mandurugas. Wala silang ginawa. Ngayon, kumalas ako. Pero mamaya ko ituloy yung kay Marcos, ano? Kumalas ako 2023, last quarter. Bakit ako umalis? Because naramdaman ko na hindi na maganda ang laban, ano? Hindi na maganda ang laban. Okay. Hindi ibig sabihin na kumalas ako, naging DDS ako. Parang mali. Hindi ko yan kayang tanggapin na from Marcos to DDS. Hindi. I am only fighting for corruption. Tandaan nyo mga kaibigan, ha? I am fighting